Muli magandang gabi po sa lahat. Magandang Umaga sa inyong lahat. Ginigising ko lang kayo, no? Sorry. No? Salamat sa unang araw natin, sa napakaganda, napakayaman na tradisyon meron tayo sa ating simbang gabi unang araw. No? Napakarami natin, punong-puno, nagsisiksikan tayo sa unang araw. Sana, no? Sana hindi lang sa unang araw, no? Malaking hamon, no? Lalo na yung itong tinatawag natin na Misa de Gallo, no? Bago tumilaok ang manok, no? Nandito na tayo, the Dawn Masses o Aguinaldo Masses na tinatawag natin, at ina-anticipate natin sa simbang gabi a special privilege given to us by Rome na makapagriwang ng 9 days kung saan puti ang suot natin, hindi violet. All over the world we celebrate this Advent season wearing color violet, but in our country and other countries like Mexico, because of the Spanish influence, nung panahon ng Kastila, hanggang ngayon, bit natin yung magandang tradisyon na ito, we have this privilege. That is why, only in the Philippines and in other parts of the world, mga Pilipino rin nagpapasimuno. Sa Amerika, sa Roma, yung mga Filipino communities would like to have the same tradition, pinasisimulan nila sa kanya-kanyang mga lugar sa iba-ibang mundo because of the Filipinos, because of this great tradition, this great rich tradition. Sana wag natin baliwalain. So we thank God for this 9 days, the second aspect of our 9 days of Simbang Gabi, to deepen, to heighten, no, this celebration. Again, no, we continue the preparation, paghahanda ng pagdating ng Panginoon. Ano ba ang ano bang mas mahalaga sa ating paghahanda? Yung unang pagdating o yung kalawang pagdating? Ano mas mahalaga? Yung una o yung pangalawa? Sino nagsabi yung una? Pakitaas ang kamay. Sino nagsabi yung pangalawang pagdating? Ano bang mas mahalaga? Yung una o pangalawa? Sige. Mahalaga naman pareho. Pero kahit na gaano ka perpekto, yung unang pagdating, past tense eh. Nakalipas na eh. Pag nahanda tayo dyan, kahit na perpekto yan, kompleto yung pamilya, buo, no? Sagana, no? Kahit na perpekto yan, nakapag 9-day novena tayo, kung perpekto to, kahit na gaano kaganda, pero hindi natin hinanda yung ating sarili sa kanyang muling pagdating, anong saysay nito kung hindi naman tayo nahanda? Kasi binabaliwala natin yung kanyang muling pagdating. Kaya magkasama eh, yung una at pangalawa. Pero pag perpekto na ang unang pagdating, yung unang Pasko, perfecto na. Okay, tapos na. December 25. Hindi naman nagtatapos yung ating paghahanda sa pangalawang pagdating. Patuloy pa rin tayo naghahanda ng kanyang muling pagdating. Hanggang sa katapusan ng panahon, naghahanda tayo sa kanyang muling pagdating. Kaya yung Advent season, sa totoo lamang, hindi nagtatapos sa Pasko. Unang pagdating. Sapagkat sa kanyang namang pagdating, naghahanda pa rin tayo eh. Kaya patuloy ang Advent. That is why Advent is bigger than Christmas in a certain sense. Kahapon, the same question was asked. No? The same question, I will repeat the same question. Homecoming, di ba? Pag Pasko, ang Pasko naman talaga, napakasaya. At kung babalikan natin yung mga Pasko na pinagdaanan natin, hindi naman yung kung babalikan natin yung most memorable Christmas, hindi dahil sa gana, maraming pera, maraming pagkain. Hindi. Ang mahalaga, kasama ang pamilya. Buo. Kasi kung titignan natin yung unang Pasko, sinisimbolize ng ating Belen, no? Yung unang Pasko, simpleng-simple naman eh. Wala naman, napakapayak. Walang pagkain, walang choir, walang pera. Simpleng-simple. Yan ang tunay na essence ng Panginoon.
ang pinakamahalagang aspeto ng paghahanda natin, si Jesus. Mawala na lahat, nandun lang si Jesus at yung ugnayan ng pamilya para mabuo, kapiling ang Panginoon. So, again, katulad ng binanggit natin kahapon, no? Ang Pasko ay pagbabalik sa ating mga tahanan. It is coming home. Homecoming. The question is, anong home? Anong home? Yung ating temporaring home sa lupa o yung ating tunay na bayan, panghabang buhay sa langit? Anong home ang tinutukoy natin? Sa lupa o sa langit? Homecoming. So homecoming, ito lang ang we always want to go home. Pero yung home natin, gusto natin yung unang Pasko. Ayaw natin masyado yung home sa muling pagdating. Kasi nga ang pinaghahandaan natin kadalasan, no? Ito yung tanong natin, no? Handa ba tayo? Naghahanda ba tayo? Excited ba tayo sa unang pagdating? Amen? We're excited? Sa unang pagdating. Ito yung mahirap na sagot. Excited ba tayo sa muling pagdating ng pag-uwi natin sa ating tunay na bayan? Excited ba tayo sa muling pagdating? Kaya, ang home na tinutukoy natin, kadalasan, homecoming sa lupa, ayaw natin pa ipaghanda ito. Our true homes, it is a reality, a big challenge for us. Itong muling pagdating. Kaya nga, ito ang hamon para sa atin. Itong 9 days of Novena of Masses, inaalay natin at meron tayong petisyon. Inaalay natin yung ating mga kailangan at sigurado sasagutin ng Diyos ang ating mga petisyon, ang ating intensyon pagkatapos ng 9 days. Amen? Sigurado? Siguradong sasagutin. Sigurado sasagutin, perhaps not in our own way, but in the eyes of God, sasagutin yan. Sigurado, itaga niyo sa bato, all our prayers will be answered according to His way, perhaps not according to our way. Sana makita natin, sagutin niya according to His way. At ito nga ang hamon. On the 9th day, on the last day of our Novena of Masses, dadating ang Pasko, no? Ang regalo ng Diyos sa atin, makita nga sana natin, mahanda tayo sa Kanyang muling pagdating. Hindi lang sa una, kundi sa mas mahalagang muling pagdating. We go home to our homes on earth in preparation for our true home in heaven. Kahit na gaano kahirap ang buhay sa lupang ibabaw, gusto pa rin natin umuwi sa ating tahanan. Ayaw natin umuwi sa langit. Ayaw natin yung pangalawang pagdating. So we allow ourselves to detach ourselves from obstacles that prevent us from coming home to our true homes in heaven. Bakit ba tayo ayaw umuwi, naghahanda para dito? Ang pinaghahandaan natin itong unang Pasko lamang. Hamon, ito'y malaking hamon. Para sa akin, it is a very difficult task. Ako, I speak about this. I know how difficult it is. I know how unpopular this call is. Like John the Baptist, ito yung hamon sa atin. Nawa, maging handa tayo, especially the 9 days, with the grace of God, mahanda tayo umuwi sa ating tunay na bayan sa langit. Because Advent preparation now. Past, future, by acting and receiving the presence of Christ now. Salamat sa Diyos.